isa sa atin ay nagkaroon ng kanya-kanyang pinagkakaabalahan. May mga natuklasang talento, may mga nagbukas ng bagong oportunidad, at mayroon din namang tulad ko na nakatagpo ng pagkakakitaan sa gitna ng krisis. Ngunit kasabay ng biyayang iyon ay isang karanasan na magpasanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan. Ako si Mila at gusto ko lang ibahagi ang aking kwentong kababalaghan. Nagsimula ang lockdown sa Metro Manila. Halos maubos ang oras ko sa panonood ng K-drama. Ngunit habang tumatagal ang pagkakakulong sa bahay, unti-unti akong nabagot. Doon ko nadiskubre ang mundo ng live selling, kung saan kailangan mo makipag-unahan sa pagtatype ng salitang mine upang mapasa iyo ang produktong ibinebenta. Habang tumatagal, napansin kong napakarami naming tumatangkilik dito. Minsan ay halos hindi ko na mabasa ang mga komento sa sobrang bilis ng pag-agaw ng mga namimili sa bawat paninda. At doon, pumasok sa isip ko, bakit hindi ako ang magbenta? Naghanap ako ng mapagkukunan ng paninda. Unti-unting bumili ng mga gamit, isang phone stand, ilaw, at ilang simpleng dekorasyon para maging presentable ang aking background. Nangungupahan lang kasi ako sa isang kwarto na may CR na para sa lahat. Para ma-imagine nyo, isang dipa lang ang lawak ng aking kwarto at ang haba naman ay may kulang 3 dipa. Estudyante pa lamang ako noon at umaasa lang sa allowance na binibigay ng aking mga magulang. Kaya bawat pisong ginagastos ko ay pinaghihirapan kong ipunin. Maraming beses akong nagtipid, nagtiis ng gutom at nagsakripisyo para lamang makapagsimula. Di ko inasahan na magiging maganda ang unang gabi ng live selling ko. Madami akong sinubukang ibenta, gaya ng gamit sa bahay, damit at kung ano pa. Sasabi kong pinalad talaga ako sa negosyong ito. At dahil dun, kinailangan ko lumipat ng bahay na may malaking pwesto para paglagyan ng mga paninda. At sa paglipat kong iyon, di ko inasahan na dito na din magsisimula ang aking nakakapangilabo na karanasan. Sa mga nakaraang paghahanap ko ng bahay, ay lagi kong tinatawagan si Mami upang ipasuri sa kanya ang aking titirhan. Dahil meron siyang malakas na pakiramdam kung ang lugar ay pinaninirahan ng kaluluwa o espiritong di matahimik. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ko siya natawagan. Masyado akong abala. Masyado akong nagmamadali. At higit sa lahat, masyado akong nasabik sa kikitain sa gabing iyon. Habang nagla-live selling ako, masaya kong ipinakita ang mga damit sa harap ng kamera. Yours na to, ma'am. SS mo na. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Thank you. Maya-maya, may nabasa akong komento. May assistant ka na pala, Sisi. Ay, oo, Sisi, para mas kita yung fitting ng damit. Sagot ko, sa pag-aakalang manikin ang tinutukoy nila. Ngunit, may isa pang komento ang lumitaw. Lumipat ka na pala, bakit di mo ko tinawagan? At ilang saglit pa lamang, tumawag na si Mami. Nagpaalam muna ako sa mga miners at pansamantalang itinigil ang live selling. Galit na nag-aalang tinanong ni Mami kung bakit di ko siya tinawagan at pilit akong pinapaalis at pinaghahanap ng bagong lilipatan. Aminin ko, nainis ako kasi napakahirap kayang maghanap ng maayos at murang paupahan. Habang ipinapaliwanag ko iyon, hindi ko na malayang
naputol na pala ang tawag. Makalipas ang ilang sandali, may mensahe. Isang larawan ang ipinadala ni Mami. Ngunit bago pa man itong tuluyang mag-load sa aking screen, bigla niya itong inansend. Sa halip, nagpadala siya ng mahabang listahan ng mga dapat kong gawin sa bahay. Hindi ko yun pinansin. Sa halip ay bumalik ako sa pagsagot ng mga mensahe ng mga mamimili. Hanggang sa may isang screenshot na pinadala sa akin. At sa isang iglap, parang nagyelo ang buong katawan ko. Hindi ako naka-aircon, hindi rin umuulan, ngunit biglang nanlamig ang paligid. Nanginginig ang aking mga kamay habang tinitignan ang screenshot ng aking live selling. Sa likuran ko, may isang figura ng lalaki. Matangkad na lalaking nakatayo na tila nakatingin mismo sa akin. Hindi iyon mannequin, hindi rin anino, at higit sa lahat, alam kong wala akong kasama sa bahay ng mga oras na iyon. At doon, binalikan ko ang utos ni Mami. Sinarado ko ang pinto, bintana at ventilador. Tsaka nagsimulang basahin ang talata sa Biblia. Habang hawak ang nakasinting kandila, inikot ko ang bawat sulok ng bahay. At nang makarating ako sa sala kung saan nakita ang lalaki sa live selling, nanindig ang balahibo ko sa takot. Humangin ng pagkalakas. Kabilin-bilinan ni Mami na wag kong hahayaang mamatay ang kandila hanggat di ko natatapos ang talata sa Biblia ang pinababasa niya. Nanginginig ang boses kong binibigkas ang bawat talata. Sa kabila ng takot at kilabot na nararamdaman ko, pinagpatuloy ko ang pagbabasa ng Biblia at himala sa isang iglap na wala ang pagkalamig na hangin. At akala ko'y tuluyan nang naitaboy ang kaluluwang naninirahan sa bahay na iyon. Ngunit, nagkamali ako. Makalipas ang ilang linggo, habang abala ako sa paghahanda ng mga damit na ibebenta sa susunod kong live selling, ay may nangyaring hindi ko inaasahan. Tahimik ang buong bahay noon. Tanging kaluskos lamang ng hangin at tikatik ng orasan ang maririnig. Habang nagsasampay ako ng mga paninda, bigla na lamang natumba ang manikin na nakatayo sa aking tabi. Napalingon ako. Naisip kong baka hindi lamang maayos ang pagkakatayo nito. Kaya dahan-dahan akong yumuko upang itayo uli ang manikin. Ngunit bago ko pa man ito mahawakan, biglang lumasiwas ang mga damit na nakasampay. Parang may hindi nakikitang kamay na humahampas sa mga ito. Palakas ang pag-indayog ng mga damit. Sa loob ng bahay ay wala namang kahit katiting na hangin. Napatigil ako at kasabay nito muli kong naramdaman ang pamilyar na lamig. Nanginginig ako, gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw, ngunit tila nawala ang lakas ng aking mga binti. Hindi ako makatayo. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa aking buong katawan. Halos gumapang ako sa sahig habang pinipilit abutin ng Bibliang nakapatong sa lamesa. Nanginginig ang aking mga kamay nang mahawakan ko iyon. Sa pagkakataong iyon, ginawa ko ulit ang bili ni Mami. Ngunit hindi para magbasa lamang. Sinambit ko ito ng buong puso, may pananampalataya, may katapatan, kaya kahit nanginginig ang aking boses, sinimulan kong bigasin ang bawat talata sa Biblia.
Bawat salita ay tila pakikipaglaban sa takot na bumabalot sa aking pagkatao. Habang nagpapatuloy ako sa pagbabasa, napansin kong unti-unting humihina ang paggalaw ng mga damit. Humina na at humina pa hanggang sa tuluyang itong tumigil. Ngunit hindi ako tumigil sa pagdarasal. Ipinagpatuloy ko ito hanggang matapos ang huling talata. At saka ko isinyara ang aking mga mata at taimtim na nanalangin. Nang buong puso kong bigasin ang salitang amin, sa isang iglap na wala ang pagkalamig na hangin, tumigil ang lahat. Bumalik ang katahimikan ng buong bahay. At doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Mula noon, mas napalapit pa ako sa may kapal. Ngunit, higit pa roon, napatunayan kong walang anumang kadiliman ang makapagtatagumpay laban sa isang pusong kumakapit sa may kapal. Totoo ngang wala nang mas makapangyarihan kaysa sa taimtim na panalangin at sa gabay ng nasa taas.